Ang pangalan ko po ay Lani. Sana po ay mapili niyo ang story ko. Mangyari po ito nung third year college ako. Masipag akong estudyante. Walang halong pagbubuhat ng bangko. Talagang masipag ako. Gusto ko kasing mag-aral ng mag-aral para sa finals namin. Para sa akin, ito yung chance ko na makapag-focus talaga. Kaya noong Christmas break ay nagpaiwan ako sa dorm. Ako lang ang nagpaiwan sa dorm. Pati yung dorm manager namin ay umuwi sa kanila. Para bang ghost town yung buong lugar, tahimik at walang tao. Nakakapanibago at medyo nakakatakot din. Yung dorm namin ay nasa loob ng campus. Kaya safe lang naman ako kahit mag-isa lang ako. May mga guard naman na nagbabantay sa gate. Noong unang gabi ko sa dorm, nag-aaral ako sa kwarto. Tapos naisipan kong lumabas para bumili ng snacks sa convenience store. Habang naglalakad ako sa corridor, may narinig akong tunog. Para siyang tunog ng kampana na maliit na mabilis. Parang ganito, ikikikik. Nagtaka ako kung saan galing yung tunog. Sinundan ko siya. Habang papalapit ako, ay palakas ng palakas yung tunog. Hanggang sa napansin ko na sa dulo ng corridor, sa may hagdanan, ay doon nanggagaling yung tunog. Nagtaka ako kasi sa baba nun ay yung lumang dorm complex. Hindi na ginagamit yung part na yun ng dorm. May mga kwarto pa rin doon pero hindi na pinapaupahan. Minsan, kapag may mga bisita yung school, dun sila pinapatuloy. Pero kapag regular na pasukan, ay walang tao doon. Bumaba ako sa hagdanan. Hinahanap ko kung saan galing yung tunog. Hanggang sa biglang nawalan ng kuryente. Buti na lang at may flashlight yung cellphone ko. Ginamit ko yung flashlight para makakita. Naglakad ako, nilibot ko yung lumang dorm complex. Hanggang sa nakita ko yung isang hagdanan na pababa. Nagtaka ako kasi hindi ko alam na may basement yung dorm. Bumaba ako sa hagdanan at nagulat ako sa nakita ko. May isang lumang guardhouse doon. Para bang bigla akong napunta sa ibang mundo, yung tipong hindi mo inaasahan na meron sa ilalim ng dorm. Lumapit ako doon sa guardhouse. Wala naman tao pero may mga lumang Christmas decoration. May mga Christmas lights na nakasabit sa dingding. Tapos sa may waiting area, may malaking mural na nakapinta sa dingding. Yung mural ay ng isang nilalang na may malalaking pakpak. Tapos sa ilalim niya ay may mahabang tula na nakasulat. Hindi ko na matandaan yung buong tula, pero ang sinasabi noon ay may nilalang na tinatawag na tik-tik, ang bumabalik sa pinakamalamig na gabi ng taon. Parang may babala talaga. Yung tipong kinikilabutan ka habang binabasa mo. Nakakain na ito ng maraming estudyante at dapat ay maging alerto ang mga guwardiya sa pagbabalik nito. Habang binabasa ko yung tula ay napansin ko na lumalamig yung paligid. Tapos narinig ko na naman yung tunog na ikikikik. Napalingon ako sa paligid. Naghahanap ako kung saan nanggagaling yung tunog. Doon ko lang napansin na yung mga Christmas lights ay kumikislap. Tapos yung pagkislap nila ay parang pattern. Naalala ko yung nabasa ko tungkol sa Morse code. Sinubukan kong basahin yung pattern ng mga ilaw. Ang sabi nila ay, takbo, takbo, takbo. Nataranta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tapos nakita ko yung multo. Isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng guwardiya. Nakatingin siya sa akin tapos parang may lungkot sa mga mata niya. Sabi niya, takbo, takbo, takbo. Para bang nagmamadali at takot na takot din siya. Naglakad siya papalapit sa akin. Sabi niya, takbo na, takbo na, takbo na. Maraming estudyante na ang hindi nakabalik dahil sa katulad mo na mahilig makialam. Tumakbo ako, paakyat ng hagdanan. Balak ko na sanang umalis ng dorm. Pero bago pa ako makarating sa kwarto ko, ay narinig ko na naman yung tunog na ikikikik. Paglingon ko, may nilalang na nakasabit sa kisame. Malalaki yung pakpak niya. Parang pakpak ng paniki pero mas malaki at mas nakakatakot. Tapos yung mga kuko niya ay mahahaba, parang kayang-kaya kang sugatan sa isang iglap. Tumalon siya papunta sa akin.
Napasigaw ako pero nagawa kong sipain siya sa mukha. Tumakbo ako papunta sa dorm kitchen. Kumuha ako ng asin at bawang. Alam ko na ayaw ng mga aswang ng mga yon. Paglabas ko ng kitchen ay sinugod niya ako. Sinabuyan ko siya ng asin. Tapos sinaksak ko siya ng bawang sa mata. Nagsisisigaw siya. Tumakbo na ako papunta sa kwarto ko. Nagkulong ako doon at naghintay na bumalik yung kuryente. Nung bumalik yung ilaw ay hindi na ako lumabas ng kwarto. Pero naririnig ko pa rin yung tunog na ikikikik. Lumipas yung mga araw. Hindi ako lumabas ng kwarto. Nagtiis ako sa mga baon kong pagkain. Hindi ako mapakali kasi naririnig ko pa rin yung tunog. Pagbalik ng mga kaklase ko ay saka lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Naging tahimik na yung tunog pero kahit na hindi ko na siya naririnig ay sa tuwing matutulog ako ay naririnig ko pa rin siya. Parang nasa utak ko na siya. Ilang buwan din na halos hindi ako makatulog. Nagkaroon ako ng trauma. Kapag nakakakita ako ng kampana ay natatakot ako. Parang naaalala ko lahat ng nangyari. Yung takot na parang hindi na mawawala. Kahit yung simpleng tunog ng kampana, para bang bumabalik lahat ng alaala. Nung makapagtapos ako sa college, ay may bagong estudyante na lumipat sa kwarto ko. Sabi niya sa akin, may naririnig daw siyang tunog ng kampana tuwing gabi. Doon ko lang nalaman na kahit pala ilang taon na ang lumipas, ay patuloy pa rin ang pagmamasid ng tik-tik na yon sa paaralan namin. Parang hindi na siya aalis, laging nandyan lang, naghihintay ng susunod na biktima. Tawagin niyo na lang akong Tonton. May karanasan akong ibabahagi sa inyo. Sana ay mapili niyo itong i-feature sa channel niyo. Naganap ito noong 2019. Malapit kami sa dagat. Kaya naman kapag may bagyo, ay talagang ramdam namin ang lakas ng hangin at ulan. May mga pagkakataon pa nga na kailangan naming lumikas kapag sobrang lakas ng bagyo. May mga pagkakataon din na kapag malakas ang ulan ay hindi kami makalabas ng bahay. Kapag ganoon ay naglalaro na lang kami ng kapatid kong si Miko. Ako ang panganay sa aming dalawa. 10 taong gulang ako noon at si Miko ay 6 na taong gulang. Malungkot ang Pasko namin noong 2019 dahil sa bisperas ng Pasko ay may bagyo. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit malungkot ang Pasko namin. May problema kasi sa pag-inom ng alak ang mama namin at sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin yon. Mahal ko siya, pero minsan parang galit na rin ako. Simula noong maghiwalay sila ni Papa ay hindi na siya tumigil sa pag-inom ng alak. Ako na ang nag-aalaga kay Miko. Ako na ang nagluluto para sa aming dalawa at ako na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman ako nagrereklamo dahil mahal na mahal ko ang kapatid ko. Ayokong maramdaman niya na hindi siya inaalagaan. Kaya kahit na may problema kami kay Mama, ay sinisigurado ko na masaya pa rin ang kapatid ko. Lalo na kapag Pasko. Kapag Pasko kasi ay nagiging masaya si Miko. Nakakalimutan niya ang mga problema namin. Kaya kahit na may bagyo nung bisperas ng Pasko, ay sinigurado ko na masaya pa rin si Miko. Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung mga kwento na may aswang daw na lumilipad sa bayan namin tuwing may bagyo. Sabi ng mga kapitbahay namin ay sinasamantala daw ng aswang ang malakas na hangin at ulan dahil hindi siya maririnig ng mga tao. Hindi ko alam kung totoo yon pero natatakot ako para kay Miko. Nung bisperas ng Pasko ay nagising ako ng 11:00 ng gabi. Nakita ko si Mama na nakahiga sa sahig at lasing na lasing. Sabi niya kasi sa amin ni Miko ay maghahanda siya para sa Noche Buena. Pero ayon, nakatulog na naman sa kalasingan. Nakita ko na nakatingin lang si Miko kay Mama. Alam kong nasasaktan siya sa nakikita niya, kaya niyaya ko siya sa kusina. Sabi ko sa kanya na maghahanda kami kahit wala si Mama. May natira pa kaming spaghetti at tinapay kaya yun na lang ang nilabas ko.
Nagpasalamat naman si Miko at sabi niya ay masaya na siya sa simpleng handa namin. Sa araw ng Pasko ay nagpasalamat ulit sa akin si Miko. Sabi niya ay masaya siya sa simpleng selebrasyon namin. Wala kaming natanggap na pagbati mula kay Mama. Pero hindi na namin yung pinansin. Nahuli ko yung isang tiyuhin namin na umiinom ng alak sa likod ng bahay. Sabi niya ay pampainit lang daw. Hindi ko na lang siya pinansin. Pero natakot ako na baka matulad siya kay Mama at hindi na makalabas ng bahay dahil sa kalasingan. Pagsapit ng gabi ay narinig namin yung mga kapitbahay namin na may aswang daw na lumilipad sa bubong nila. Sabi ko kay Miko ay magtago na lang kami sa bahay at maglagay ng asin at bawang sa paligid ng bahay. May lumang bagay din na minana pa namin sa lola namin na nilagay ko sa paligid ng bahay. Sabi ni Lola, ito raw ay may kapangyarihang magtaboy ng mga masasamang espiritu. Kaya kahit papaano, nakakalma kami ni Miko. Natulog kami ni Miko ng maaga, pero nagising kami dahil sa tunog ng pakpak na lumilipad sa bubong namin. Tapos ay may narinig kaming nagbubukas ng bubong. Niyakap ko si Miko at sinabing magdasal lang kami. Nagtago kami sa ilalim ng kumot. Ramdam na ramdam ko yung takot ni Miko. Pero sabi ko sa kanya ay hindi kami dapat matakot. Hindi kami dapat matakot sa aswang na yon at hindi kami dapat matakot sa kahit na anong aswang. Kasi hindi namin hahayaan na makuha nila kami. Hindi namin hahayaan na makuha nila ang kaluluwa namin. Paulit-ulit kong sinabi yun kay Miko, habang yung aswang ay pilit na binubuksan yung bubong namin, para bang may mabigat na presensya na bumabalot sa buong bahay. Naririnig namin yung pagngangalit ng mga ngipin niya at yung mga kuko niya na kumakalmot sa bubong, na parang anumang sandali ay babagsak na lang. Pero hindi ako natinag, hindi ako natakot. Paulit-ulit kong sinabi kay Miko na hindi kami dapat matakot hanggang sa marinig namin na umalis na yung aswang. Sabi ko kay Miko, yun ang dapat naming gawin sa tuwing may aswang na susubok na pumasok sa bahay namin. Hindi kami dapat matakot. Hindi namin dapat hahayaan na makuha nila kami. At yun din ang sinabi ko sa sarili ko. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako matatakot sa kahit na anong aswang. At hindi ko na rin hahayaang makuha nila kami. Pagkatapos ng Pasko ay nagparehab kami para kay Mama. Ayoko nang matakot sa kanya. Ayoko nang matakot na baka isang araw ay makuha niya si Miko at saktan. Ayoko nang matakot na baka matulad ako sa kanya. Gusto kong maging mabuting halimbawa para kay Miko. Kaya nagdesisyon ako na humingi ng tulong para kay Mama kahit gaano pa kahirap. Alam kong ito na ang simula ng pagbabago namin at gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. Napagtanto ko kasi na yung aswang na lumilipad sa bayan namin ay hindi naman talaga yung dapat kong katakutan. Para lang silang parehong umaatake sa gabi, parehong unti-unting sinisira ang pamilya namin. Pero hindi na ako matatakot, lalaban ako. At sisimulan ko yon sa pagprotekta kay Miko. Ang pangalan ko ay Roel. Bata pa ako nang mangyari ito, pero naaalala ko pa rin ang lahat ng detalye, para bang nakatatak na sa utak ko ang mga nangyari. Sa tuwing Pasko ay umuuwi kami sa baryo ng tatay ko. Hindi ko na lang babanggitin kung saan, dahil alam kong makakarating ito sa kanila. Liblib yung baryo na yon. Pagdating mo pa lang, ramdam mo na yung katahimikan na parang may nakikinig sa bawat galaw mo. Walang kuryente, walang signal, walang kahit anong modernong teknolohiya. Parang ibang mundo talaga. Sabi ni Papa, mas gusto raw ng mga tao doon na manirahan sa ganong paraan. Marami raw kasi silang tradisyon at pamahiin na ayaw nilang mawala. Dahil bata pa ako noon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Papa. Basta ang alam ko lang ay excited ako
dahil maraming kaganapan sa baryo nila tuwing Pasko. Pero habang tumatagal kami doon ay may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mali sa mga tao doon, lalo na sa mga matatanda. May isang gabi na hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay at nakita ko yung kapitbahay namin na si Aling Juana. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran nila. Nakatingala sa buwan at may binubulong. Tapos bigla siyang lumuhod at nagdasal. Ilang minuto siyang ganon, tapos tumayo na siya at pumasok sa bahay nila. Naisip ko na baka isa lang yon sa mga tradisyon nila. Pero natakot pa rin ako. Kinabukasan, tinanong ko si Mama kung ano yung ginagawa ni Aling Juana. Pero hindi ako sinagot ni Mama. Ang sabi lang niya, wag daw akong makikialam sa ginagawa ng iba. Nagtaka ako kasi hindi naman ganoon si Mama sa amin. Palagi siyang may paliwanag sa mga tanong namin. Isang gabi, hindi ko na naman makuha ng antok ko. Naisip kong lumabas ulit ng bahay, pero bago pa ako makalabas ay narinig ko yung mga yabag sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit doon at nakita ko si Mama na may ginagawa. Nasa sahig siya at may dinudugtong-dugtong na mga straw. Nung makita ko yung ginagawa niya, halos mapasigaw ako. Gumagawa siya ng straw doll at parang may mahalagang papel ito sa ginagawa nilang ritual. Hindi ko lang alam kung ano. Nung makita ko yon, ay bumalik ako sa kwarto. Hindi ko na pinanood si Mama. Natakot ako kasi ano bang gagawin niya sa straw doll na yon. Nung Noche Buena ay may konting handa sina Mama at Papa. Sabi nila yun lang daw ang nakayanan nila. Pero masaya pa rin kami. May konting pansit, tinapay at soft drinks. Nung maubos namin yung soft drinks ay nagyaya ng matulog si Mama. Sabi niya pagod daw sila ni Papa. Pero bago pa kami makapasok sa kwarto ay may kumatok sa pinto. Si Aling Juana, pinatawag daw niya yung mga matatanda. May pulong daw sila sa gubat. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Pero wala kaming magawa kundi ang sundin yung mga matatanda. Naiwan kami sa bahay habang sina Mama at Papa ay nagpunta sa gubat. Hindi ako mapakali, kaya naisipan kong sundan sila. Sabi ko sa mga kapatid ko, ay babalik din ako agad. Naglakad ako papunta sa gubat. Hindi naman kalayuan yung gubat sa bahay namin. Kaya kahit bata ako noon ay hindi ako natakot na magpunta doon. Pagdating ko sa gubat ay wala akong makita. Tahimik lang yung paligid. Nagtaka ako kung nasaan yung mga tao. Kaya naglakad pa ako. Hanggang sa makarinig ako ng mga boses, sinundan ko yung mga boses na yon. Hanggang sa makarating ako sa isang clearing. Nagtago ako sa mga puno at sinilip yung mga tao. Doon ko nakita sina Mama at Papa. Nakatayo sila sa paligid ng isang malaking apoy. May mga hawak silang mga hayop na buhay pa. May mga manok, pato at kambing. Nung oras na yon, ay gusto ko nang lumapit sa kanila at yayain silang umuwi. Pero hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon at pinapanood sila. Isa-isa nilang pinugutan ng ulo yung mga hayop na hawak nila. Tapos binuhos nila yung dugo sa apoy. Sumayaw sila sa paligid ng apoy at nagsisigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan, para bang may tinatawag silang kung anong puwersa mula sa dilim. Yung mga boses nila ay naghalo-halo na sa tenga ko. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Gusto kong tumakbo at umalis na doon. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa mga paa ko. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit may ganoong ritual sila? At bakit hindi ko alam yon? Nung oras na yon ay naisip ko na baka mga kulto sila. Baka sumasamba sila sa kung sino mang demonyo. Nung mga oras na yon ay hindi ko na sila nakitang mga magulang ko. Para silang mga ibang tao sa paningin ko. Sino ba yung mga taong ito? At ano ba yung ginagawa nila? Napaatras ako pero natapakan ko yung isang sanga. Nabasag yung katahimikan at napatigil sila sa ginagawa nila. Nagtinginan sila sa paligid, kaya tumakbo na ako.
Pero bago pa ako makatakbo ay may mga kamay na humawak sa akin. Pilit kong pinigilan yung mga kamay na yon, pero malakas sila. Dinala nila ako sa gitna ng clearing. Nung makita ako ni Mama ay lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pero hindi ako kumalma. Sabi ko, umuwi na kami at tigilan na nila yung ginagawa nila. Tumawa lang si Mama. Tapos nagsalita si Aling Juana. Sabi niya, hindi ko raw dapat malaman ang ginagawa nila. Pero dahil nandoon na ako, ay kailangan ko raw malaman ang lahat. Sabi niya, ako raw ang susunod na magiging leader ng grupo nila. Yun daw ang propesiya, parang biglang bumagsak ang langit sa akin nung marinig ko yon. Paano kung totoo nga? Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Parang hindi ko na sila kilala. Natakot ako sa kanila pero natakot din ako sa sarili ko. Ano ba talaga yung papel ko sa lahat ng ito? Nung magising ako, ay nasa kama na ako. Akala ko panaginip lang ang lahat pero alam kong hindi. Totoo ang lahat ng yon. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Natakot ako sa kanila. Kaya nagkunwari ako na wala akong nalalaman. Pero paulit-ulit na bumabalik sa utak ko yung ritual na ginawa nila. Nahirapan akong bumalik sa normal na buhay. Pero wala akong magawa kundi ang magkunwari na ayos lang ako. Natakot ako sa susunod na Pasko. Ano ba ang kapalaran na naghihintay sa akin? Baka pagbalik ko, hindi na ako makaalis. Baka tuluyan na akong maging isa sa kanila. Talaga bang ako ang susunod na magiging leader ng grupo nila? At ano ba ang ginagawa ng grupong yon? Maraming tanong ang bumabagabag sa akin. Pero wala akong lakas ng loob na itanong ang mga yon sa mga magulang ko. Nagkunwari akong masaya. Pero sa loob ko ay puno ako ng takot sa kinabukasan ko. Paano kung maging katulad din ako nila? Paano kung pati mga anak ko ay madamay sa kulto nila? Paano kung tuluyan ng mabura ang linya sa pagitan ng tao at halimaw? Kadarating lang namin dito sa bayan, ako si Tita Lorna. Bago lang akong balo, noong nakaraang taon ay pumanaw ang asawa kong si Tito. Bago magpasko ay lumipat kami ng anak kong si Rodolfo sa isang bahay na malapit sa kagubatan. Malaki yung bahay at mura lang ang renta. Kaya kahit na medyo luma na ay kinuha ko na. Sabi ko noon kay Rodolfo, sa susunod na taon ay magpapagawa kami ng Christmas lights sa labas ng bahay. Magpapalagay ng mga palamuti sa mga bintana, sa mga pinto at sa bakuran. Maglalagay ng malaking Christmas tree sa sala. Yung Christmas tree na may mga makukulay na ilaw at mga regalo sa ilalim. Natuwa naman si Rodolfo sa sinabi ko. Nung lumipat kami ay naisipan naming maglinis ng attic. Doon namin nakita yung lumang Belen. Medyo marumi na yung Belen at may mga sira na yung mga figurine. Pero sabi ni Rodolfo ay ayos lang daw at pwede pa naman daw ayusin. Natuwa naman ako nung nakita ko yung Belen. Kahit medyo luma na, naisip ko na at least may palamuti pa rin kami sa Pasko. Pero parang may kakaiba akong naramdaman nung hinawakan ko yung mga figurine. Natuwa naman ako dahil kahit papaano ay may palamuti pa rin kami sa Pasko. Nung gabing yon ay narinig kong may kinakausap si Rodolfo. Pumasok ako sa kwarto niya at nakita ko siyang nakaupo sa kama at kausap yung mga figurine ng Belen. Sabi niya sa akin, kinakausap daw siya ng mga figurine at may mga kwento raw ang mga ito tungkol sa kagubatan. Sabi ko naman sa kanya, huwag siyang makikipag-usap sa mga figurine dahil baka may multo na nakatira roon. Tumawa lang si Rodolfo at sabi niya ay wala naman daw masamang intensyon yung mga figurine. Nung mga sumunod na araw ay napansin kong lagi na lang kinakausap ni Rodolfo yung mga figurine. Kahit anong gawin ko ay hindi ko siya mapigilan. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang masamang panaginip.
napanaginipan ko na may isang taong nakatayo sa tabi ng kama ni Rodolfo. Tumayo ako at pumunta sa kwarto niya. Nakita ko na nakahiga si Rodolfo sa kama, pero yung paligid parang biglang lumamig. Sa tabi niya, may nakatayo na lalaki na nakasuot ng barong Tagalog. Yung ilaw sa kwarto parang nag-flicker pa. Sobrang nakakatakot. Nagulat ako at napasigaw. Tumakbo yung lalaki at tumalon sa bintana. Lumapit ako kay Rodolfo at ginising siya. Sabi ko sa kanya ay may lalaki na nakatayo sa tabi niya. Sabi ni Rodolfo ay wala naman daw siyang nakikitang lalaki. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung tama ba yung gagawin ko. Pero sa huli, naisip ko na mas mabuti nang sunugin yung Belen kaysa mapahamak si Rodolfo. Kahit alam kong magagalit siya, ginawa ko pa rin. Basta kinuha ko na lang yung Belen at sinilaban sa bakuran. Alam kong may multo sa Belen at ayokong mapahamak si Rodolfo. Kaya kahit magalit pa siya sa akin ay ginawa ko yon. Nung bisperas ng Pasko, nagising ako dahil sa mga kaluskos sa labas. Tinignan ko kung gising pa si Rodolfo pero wala siya sa kama niya. Bumaba ako at nakita ko si Rodolfo na nakatayo sa gitna ng sala. Nakatingin siya sa bintana. Tinignan ko kung ano yung tinitignan niya at nakita ko yung mga multo na nakadamit ng tradisyonal na kasuotan. Ang dami nila at nakatingin silang lahat kay Rodolfo. Lumapit ako kay Rodolfo at hinila ko siya paakyat sa kwarto. Pero sabi niya ay gusto raw niyang makinig sa mga kwento ng mga ito. Sabi ko sa kanya ay delikado ang makipag-usap sa mga multo. Pero sabi niya ay hindi naman daw multo ang mga ito, kundi mga diwata. Nung marinig ko yon, ay naisip ko na baka nga mga diwata ang nakita ko sa unang gabi na nakatayo sa tabi ni Rodolfo. Pero natatakot pa rin ako dahil hindi ko alam kung anong intensyon ng mga ito sa anak ko. Hinila ko si Rodolfo paakyat, pero nagalit siya sa akin at sinigawan niya ako. Sabi niya ay gusto niyang makinig sa mga kwento ng mga diwata. Doon na ako nagalit at sinampal ko siya. Napaiyak si Rodolfo at tumakbo siya palabas ng bahay. Sinubukan kong habulin siya pero hindi ko na siya naabutan. Paglabas ko ay nakita ko na nakapalibot sa kanya yung mga diwata. Niyakap ko si Rodolfo at sabi ko sa mga diwata ay huwag nilang kunin ang anak ko. Nagsalita yung isa sa kanila at sabi niya ay hindi raw nila kukunin si Rodolfo. Nagalit daw sila kasi yung Belen para sa kanila ay parang tahanan. Sinunog ko yon nang hindi ko alam na may halaga pala yon sa kanila. Nagmakaawa ako sa kanila at sabi ko ay, hindi ko alam na pag-aari nila yung Belen. Akala ko ay may multo lang na nakatira roon. Sabi ko ay patawarin nila ako at huwag nilang kunin si Rodolfo. Sabi nung diwata ay hindi naman daw nila kukunin si Rodolfo. Pero dahil sinunog ko yung Belen ay kailangan daw namin itong bayaran. Binigay nila sa akin si Rodolfo at sabi nila ay sa susunod na taon ay kailangan naming maglagay ng Belen sa bahay. Kapag hindi raw namin ginawa ay babalik sila at kukunin si Rodolfo. Niyakap ko si Rodolfo at tumakbo kami papasok ng bahay. Pagpasok namin ay tumakbo siya paakyat sa kwarto niya. Ako naman ay nanatili sa sala at tinignan yung mga diwata na unti-unting naglaho. Kinabukasan ay nag-usap kami ni Rodolfo. Sabi niya sa akin ay hindi raw multo ang mga kinakausap niya kundi mga diwata ng kagubatan. Kaya lang ay nagalit sila dahil sinunog ko yung Belen. Sabi ko sa kanya ay natakot ako nung makita ko yung nakatayo sa tabi niya. Kaya ko sinunog yung Belen. Sabi niya ay hindi naman daw masama ang mga diwata. Gusto lang daw ng mga ito na may makausap at makinig sa mga kwento nila. Nung lumipat kami sa mas ligtas na lugar sa bayan, ay may dala-dala si Rodolfo na isang figurine mula sa Belen. Sabi niya ay hindi raw niya sinabi sa mga diwata na may tinago siyang figurine. Hanggang ngayon ay kinakausap pa rin ni Rodolfo yung figurine. Sabi niya ay ang dami raw kwento ng mga diwata tungkol sa kagubatan.
Ako naman, nung lumipat na kami, parang nag-iba na ang tingin ko sa mga diwata. Hindi ko inasahan na may mga ganong nilalang pala na naninirahan sa kagubatan. Parang na-realize ko na kailangan din nating respetuhin yung mga hindi natin nakikita. Unti-unti na kaming nakabangon ni Rodolfo sa pagkawala ni Tito. Pero yung alaala ng mga diwata ay palaging nakatatak sa isipan namin. May isang kwento ang tatay ko na hindi ko malimutan. Siguro dahil sa takot na naramdaman ko nung una ko itong marinig. Pero sa palagay ko, dahil din sa aral na natutunan ko mula sa kwentong ito. Noong 15 years old daw si Papa ay napili siya para manguna sa taunang pag-akyat sa bundok tuwing bisperas ng Pasko. May isang bundok kasi malapit sa kanila na inaakyat ng mga kabataan tuwing bisperas ng Pasko. Doon sila nagkakaroon ng munting salo-salo at naglalaro ng mga laro. Sabi ni Papa ay hindi naman kalakihan yung bundok, pero may mga kwento na tungkol sa sigbin na nakatira raw doon. Siyempre, sabi ni Papa ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento. Kaya nga raw siya napili na manguna sa pag-akyat ay dahil sa tapang niya. Pero may isang matanda na nagbigay sa kanya ng anting-anting. Sabi nito yun daw ay proteksyon laban sa sigbin. Hindi naman daw siya naniniwala pero tinanggap niya rin yung anting-anting. Parang wala namang mawawala, di ba? Dahil yung matanda ay isa sa mga huling tao sa kanilang bayan na may alam pa sa mga sinaunang tradisyon. Noong araw ng pag-akyat ay nagdala si Papa ng mga pagkain at inumin. Sumama sa kanya yung mga kaibigan niya at dahil siya nga yung leader, ay siya ang nauna sa pag-akyat. Habang naglalakad daw siya, ay may napansin siyang mga marka sa lupa malapit sa isang kuweba. Parang mga bakas ng paa ng malaking aso. Kinabahan daw si Papa pero hindi niya pinahalata sa mga kasama niya. Pagdating sa tuktok ng bundok ay naghanda sila para sa gaganaping salusalo mamayang gabi. Sa gabi ng bisperas ng Pasko ay nagsalusalo sila sa mga pagkaing dala nila. Naglalaro sila ng mga laro gaya ng taguan, habulan at iba pa. Sabi ni Papa ay masaya raw ang lahat. Nakalimutan niya yung takot na naramdaman niya nung makita niya yung mga bakas ng paa. Pero nung mag-uwian na, dahil siya nga yung leader, ay siya uli ang nauna sa pagbaba ng bundok. May dala siyang lampara dahil madilim na. Habang naglalakad siya ay nakikiramdam siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nakatingin sa kanya. Pinagpapawisan na raw siya ng malamig, kaya kinuha niya yung anting-anting na binigay sa kanya ng matanda at nagdasal. Biglang may humila sa kanya mula sa likod. Napasigaw daw siya pero nung makita niya na yung matanda lang pala ay nakahinga siya ng maluwag. Pero napansin niya na duguan yung matanda at may dalang itak. Tapos ay tinuro nito yung kuweba kung saan nakita niya yung mga bakas ng paa. Doon niya nakita yung sigbin na dahan-dahang lumalabas mula sa kuweba. Katulad nga raw ng sabi-sabi ay mahahaba yung tenga nito na parang pakpak ng paniki. Malalaki yung mata, parang nagliliyab sa dilim at patusok yung nguso na parang handa kang lapain. Parang aso na hindi niya maintindihan kung saan lahi nabibilang. Sinugod daw sila ng sigbin at sinalubong ito ng matanda. Kahit nanginginig sa takot, si Papa ay nanatiling nakatayo. Sinaksak ng matanda yung sigbin pero nasugatan din ito ng matulis na kuko ng halimaw. Nagulat daw si Papa dahil yung sugat ng matanda ay biglang naghilom parang may mahiwagang kapangyarihan. Tapos ay nag-iba yung anyo nito, unti-unting nagkaroon ng balahibo yung matanda, nagmukhang aswang. Yung mukha nito ay nagmukhang aso. Yung matanda pala ay isang aswang. Nakipagbakbakan yung matanda sa sigbin at si Papa ay hindi alam ang gagawin. Tapos ay naalala niya na takot sa apoy ang mga halimaw. Kaya tumakbo siya pabalik sa tuktok ng bundok at kumuha ng baga mula sa pyre ng pagdiriwang.
Pagbalik niya ay nakita niya na duguan na yung matanda at yung sigbin ay sugatan din. Nilapitan niya yung sigbin at tinakot niya ito gamit yung baga. Umatras yung sigbin at sinubukan niyang sunugin ito. Tumakbo yung sigbin pabalik sa kuweba at hinabol niya ito, pero nawala na yung sigbin. Paglabas niya ng kuweba ay nakita niya na naglalakad na pauwi yung matanda. Tinawag niya ito pero hindi siya nilingon. Sa umaga ay umuwi siya mag-isa. Dala yung mga sugat at takot na naramdaman niya. Pinagkahalat niya yung kwento ng laban nila ng sigbin at dahil doon ay nalaman ng mga tao sa kanila na aswang yung matanda. Si Papa na ang naging bagong tagabantay ng bundok nila, pero dahil nga sa kwento niya ay wala nang gustong umakyat doon. Siya na lang ang umaakyat doon tuwing bisperas ng Pasko. At sa tuwing bumababa siya ay dala niya yung anting-anting ng aswang na matanda, palaging handa. Kasi alam niya hindi pa tapos ang laban nila ng sigbin at baka bumalik ito anumang oras.